Good evening. So, tonight, let's talk about kung saan ba talaga yung tamang place para sa akin, para sa mga tao na may kapansanan. So, para sa akin kasi guys, napaka-importante sa ating namumuhay na may disability na tumira sa safe at tahimik na place, may peace. So, itong sasabihin ko sa inyo, I speak from experience. Kasi kami talaga nasimulan akong mabully nung nandun ako sa Batangas. So, mahirap yung pinagdaanan ko through the years. And dahil doon nagpalipat-lipat kami ng bahay, kung saan-saan kami nag-rent. May sarili kami bahay at lupa sa Batangas. But because I was a victim of bullying, because of mental illness, napilitan kami na umalis sa sarili naming bahay para lang mag-rent kung saan-saan. Alam nyo, yung bahay at lupa namin na yun sa Batangas, nabili namin yun ng cash. At dapat tirahan namin yun. Dapat komportable kami doon dahil fully paid na yun at nasa private subdivision yun. Pero hindi namin na-enjoy yung paninirahan namin doon sa loob ng more than 5 years sa lugar na yon. And alam ko, sasabihin na sa akin, bakit hindi na lang re-report sa barangay? Ginawa din namin yon, pero hindi na resolve yung issues. Kasi lalo kung yung kapitbahay mo masyadong ma-pride, may mga kapitbahay ka na feeling nila sila yung hari, ikaw dapat ang magbaw sa kanila, ikaw dapat yung makisama, may double standard kasi iniisip nila na kayo ay dumaan sa hirap, sila may pera, ikaw may sakit ka, napasok ka sa mental hospital, ikaw dapat ang mag-adjust sa paligid mo. Gusto nila ikaw yung ma-insecure sa kanila, gusto nila ikaw yung mag-i-effort na makisama sa kanila kahit mali sila. So, ngayon, sa part na to, sasabihin ko sa inyo yung opinion ko kung saan talaga magandang manirahan ang isang taong may kapansanan. So, for me, sabi ko nga kanina, I speak from experience. Masasabi ko na ang para sa akin, best place na matitirhan ng taong may kapansanan ay pwedeng sa simbahan. Sa simbahan o kaya sa Bible College na may dormitory. Why? Kasi ang simbahan kasi o ang Bible College o ang Evangelical Seminary, gated community yan. And sa loob niyan, napili mo na yung mga kapitbahay mo kasi ang mga kaklase mo dyan, ang mga kasama mo dyan, it's either mga pastors, missionaries, mga empleyado rin ng school na yan, ng kapwa mo Christian din. And kung nag-aaral ka doon, mga kapitbahay mo doon, mga kaklase mo din. Tapos, kung hindi naman sa Bible College, sa simbahan. Kung ikaw ay worker ng simbahan, kung loloobin ng Diyos na magmalasakit sa iyo yung pastor nyo na doon kayo tumira, na katabi ng parsonage ng pastor, din malaking tulong yun kasi kung magsisilbi ka sa simbahan, lalo kung patitirahin ka na libre, napakalaking bagay yun na makakapag-contribute yun sa iyong sa iyong peace of mind, sa iyong emotional health, sa iyong mental health, sa iyong psychological health, and it can even help you sa iyong financial health. And higit sa lahat, nakakatulong talaga siya sa iyong spiritual growth as a person with disability. Kasi tayo mga may kapansanan, ang dami nating challenges sa araw-araw. Andyan yung tumatama minsan sa atin yung nai-insecure tayo dahil
feeling natin ang baba ng pagtingin sa atin ng ibang tao, pinagtatawanan na nila tayo, may mga tao na manhid sa nararamdaman natin. So, ang masasabi ko, we need to be careful, and we need to choose or to make our best choice regarding sa tirahan natin, sa titirahan natin. Kasi in the long run, makakatulong yun talaga sa buong buhay natin. Maganda yung mamuhay ka ng tahimik, ng ah, hindi ka nadi-disturb, hindi ka nababastos ng kapitbahay mo. So, yun. Ngayon kami, nagre-rent kami ngayon dito sa isang maliit na apartment. Gated community naman to. At ito ring unit na to, may gate din, may sariling gate. Meron kaming isang kwarto. Meron kaming sariling CR. Masasabi ko naman na komportable rin to. Kumpara dun sa iba namin mga natirhan in the past. And mura yung bayad, guys, kasi ano lang, blessing talaga to kasi 3,500 lang ang babayaran namin buwan-buwan. And kamag-anak ito ng church pastor na kaibigan namin. So, malaking tulong talaga to. Hindi naman kami nag-iisip na titira kami dito ng matagal din kasi inoobserbahan pa namin talaga rin yung lugar in the next months, and kami ay nagpaplano ng mama ko na mag-ministry talaga as missionaries sa labas ng Pilipinas. So, andun yung training ni Lord na hindi kami ma-attach sa isang place, kasi kung saan kami i-lead ng Lord, kung saan kami kilusin ng Holy Spirit ni God, doon kami pupunta. Lalo kung tinatawag ng sitwasyon, magkaroon ng problema, magkaroon ng sitwasyon na kailangan namin iwan yung lugar na yan o lugar na to na tinutuluyan namin ngayon, edi makakaalis kami agad na wala kaming emotional baggages, kasi malinaw sa amin na kung saan kami linilid ng Lord, doon kami. So, yun. So, guys, yun lang yung video ko na to sa gabi na ito, and I pray na maisip nyo rin talaga yung importance at na manirahan sa tahimik at safe na place para sa ating mga may kapansanan. And I may I request na mag-like kayo, mag-subscribe kayo, at i-share nyo itong channel natin para mag-grow to, para mas marami pa yung magawa kong videos, ma-encourage pa ako na makagawa pa ng maraming videos. So, yun lang. God bless you and good night.